Yo, what's up everyone? I'm back again. So, sa previous video ko siguro, nasabi ko na kung anong ginawa ko, kung anong plano kong gawin sa last week. Last week ba? Oo. So, yung 15 minutes. Sa sobrang haba nun, sobrang liit nung nag-watch. I don't know sino ang mga audience ko doon. It's maybe mga Americans. I don't know kung mga Pinoy. Basta, hindi ko alam. Basta at least, parang nakadiary ba yung buhay ko sa account na to. Kasi hindi ko na si-share ito sa Facebook eh. And as you can see, I'm so stressed sa mukha pa lang. Kasi kahit na nakabakasyon ako ng 1 week o mahigit 1 week, hindi pa rin nawala yung stress sa buhay. Kasi nga, yung inuwi ko naman doon sa amin is hindi naman bakasyon lang. Nag-alaga ako ng nanay ko na may sakit. So ngayon, realizing the moment na parang I realized that I'm really not happy na talaga sa ginagawa ko daily talaga. Parang compliance na lang siya, no? So, napapansin na yun ng boss ko and nakapagsabi na din siya sa kasama ko, sabi niya, parang di na daw ako masaya sa trabaho, which is, nga naman. So, ano nga bang gusto kong gawin sa buhay? Ang gusto ko lang naman gawin talaga sa buhay is hindi ako kulong sa isang office. Ganon. Kung sa susunod na makapagtrabaho ako, gusto ko marami akong ginagawa, yung laging busy ako, yung hindi lang ako nakatutok sa mga paperworks. Busy naman talaga dito sa work, pero yun na talaga yung naging routine ba? Yung tutok ako sa computer, which is hindi talaga kaya. I'm not really a techie person. Kahit na pag-edit nga nitong video ko, hindi ko na nga malagyan-lagyan ito ng mga effects para sa views na hinahanap ng iba. Pero sa akin naman kasi, gusto ko lang talaga, naka-record lang talaga yung mga thoughts ko. Kasi syempre, gusto kong may babalikan ako ba sa mga nasabi ko, maalala ko siya before. Kasi kapag hindi ko sinabi, hindi ko ni-record, parang mawawalan lang din sa isip ko. Para at least meron akong resibo sa mga pinagsasabi ko, and sa mga pinagdadaanan ko. Kasi hindi na ako nagsusulat. More on video recording ako. Yun na yung magiging diary ko. So, yun na nga. Napapansin na nila and I'm not happy na and I'm planning na to leave this work. May ipon man o wala. So, naalaman na nung ate ko, nakapag-open up na ako sa kanya and nakapag-open up na din ako sa isang kasama ko. Ang problema na lang namin po ay sinong i-replace ko dito sa trabaho ko. My current work is dental secretary. So, as a dental secretary, I am doing some paperwork, computer system, record system, follow-up ng mga case na pinadala namin sa lab, and follow-up the patient sa mga procedures na gagawin sa kanila. Scheduling yon. Ilan ba ang trabaho ko? And hindi lang secretary ang trabaho ko dito. It's more than that. Kasi kapag may problema, like sa mga sink na barado, ginagawa ko yan. Yung sa CR, barado, ginagawa ko yan. Ano pa ba? Kapag yung sa mga electricity, kapag may sira yung ilaw, yung mga saksakan, tinatry ko munang ayusin by myself, pero kung hindi ko na kaya, doon na ako tumatawag ng electrician. Or yung sa mga sink, doon ako tumatawag ng mga plumber kapag hindi na kaya. Yun yung quality ng ginahanap nila dito sa clinic. So, kung gusto nyo mag-apply, kung meron yung ganong quality, which is above the expectation na talaga, dapat kasi as secretary, more on paperworks ka lang. So, yun yung mga siguro, doon ako masaya kapag ginagawa ko yung mga kung ano-ano lang dito, hindi yung dito sa secretariat. Okay yung sahod kasi above minimum wage ako. Ano pa ba? Yun lang. Kapag into secretary works ka, para sa ito. Pero kung hindi ka into secretary works, kasi ako napilitan lang ako na dito. Kasi nung after
even before graduation ko, is hinara na ako dito to become a secretary. So, ako naman, eager beaver, oh, sige Dok, parang gano'n agad. Okay, matutunan naman yan. Hindi pala dapat gano'n kapag ka pumasok ka. Kapag ka pumasok kasi sa isang trabaho, dapat hindi mo ipakita na desperada ka magkatrabaho. Kasi kung ano lang yung available na trabaho sa'yo, kahit na hindi ka fit doon, ipipilit mo talaga maging fit doon. Kasi para magkatrabaho ka, para magka-income ka, which is magiging weakness point mo yan. Makikita yan ng employer mo na, itong babaeng ito, itong taong ito, kailangan niya ng trabaho, dito ko siya ilalagay. Alam kong hindi niya to kaya, pero matututunan niya to kasi wala siyang choice, ganun. Kasi ano bang hanapin niya? May trabaho na siya agad kahit na hindi na siya nag-a-apply ng ilang beses. Ganun yung naiisip ng mga employer natin. So, dapat kapag ka mag-a-apply ka, you are firm sa kung anong gusto mo talaga, sa kung anong feeling mo fit ka talaga sa ganung work. So, huwag kang mag-settle ng kung ano lang yung available work, sige na lang. Applicable siya sa mga taong kailangan talaga ng work. Kailangan talaga ng income. Yung sulong lang talaga ng sulong. Pero at the end of the day talaga, pagka sumulong ka talaga, pareha nung nangyari sa akin. Sinuong ko agad ito eh. Parang dinasdasan ko agad itong opportunity na to. Kasi saan ka ba maghanap ng secretary? Ang ganda nung term, secretary. Ang ganda nung sahod. Ang ganda nung benefits. Ang ganda nung privilege. Pero hindi pala ako magiging masaya sa susunod na mga buwan, taon. Pero pinipilit ko na lang. And ito pa, ironic. I have a good sahod. I have a good benefits. Yung sahod ko, clean na. Kasi yung benefits, deducted na siya. And yung clean na sahod is enough for me and enough for my savings na sana. Pero eto ngayon, wala akong savings. Wala man na akong pang-pocket money kahit na aalis ako dito sa trabaho. Pero, aalis pa rin kasi parang hindi talaga ako siniswerte sa ganitong trabaho. And it just give me total stress ba? Hindi ako stress sa amo, hindi ako stress sa mga kasama, pero stress ako sa paggawa. Hindi ko alam. Nadadamay na lang sila lahat. So, yun po yung ating pag-aabangan sa aking buhay. So, ngayon, nandito naman ako. Sabi ko, ayaw ko ng ganitong trabaho. Pero nag-stay ako until 5 or 6 or 7 even though ang out namin is 4:30. So, yun. Yun yung gusto kong gawin sa buhay. Mag-leave ako dito sa work. Hahanap ako ng kung ano yung nakahiligan ko. And I don't even see myself teaching. Ewan ko kung anong gusto kong gawin. Siguro ito. Pakikipag-usap. Pero hindi ko alam kung saan ko gagamitin. So, ano ba? Baka may masuggest kayo dyan. Pero walang nagko-comment dito. Puro views lang ako. Walang subscribers, walang likes. Pero sige lang. Baka naman siguro may magko-comment, 'di ba? Kahit nga cut lang dito sa video ko, hindi ko hindi ko magawa. Yun lang. Ano ba? Yun lang kasi 9 minutes na agad. Ang bilis! Yun lang. Hindi na ako to eh. Pangit ko na. Hindi na nga ako to. Joke. Hindi na ako to. Sobrang stress ng mukha ko. So yun lang. Abangan nyo sa susunod kong video kung ano nang nangyayari sa buhay ko. Abangan nyo na lang. Okay? So, like and subscribe and hit the buttons below. Comment na lang kayo kung anong gusto nyong gawin ko sa buhay ko. Huwag lang yung magpapakamatay ha. Sobrang mahal ko yung sarili ko. Tsaka huwag lang yung kumain ng tae. Pangit nun. Ano pa ba? Yun lang. Sana may makapansin nitong nitong video ko, no?
na kahit isang comment lang ng challenge gagawin ko. Wag lang yung risky, wag lang yung mahal kasi wala pa akong pera. Babaliwalain kita kapag related yung money tsaka related yung buhay. Yung agaw buhay na ako sa challenge. Okay? Okay? Okay. Sige, bye!